Magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Sana po ay maibahagi ninyo ang kwentong ito. Ako po si Kate, at kung may isang bagay akong matinding pinagsisisihan, ito ay ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ng aking lola. Ang bahay namin ay luma, 2 palapag, at may matibay na kahoy na hagdanan. Bata pa ako, laging sinasabi ng lola ko, "Anak, huwag na huwag kang magbibilang ng hakbang sa hagdanan, lalo na kapag madilim at mag-isa ka." Sabi niya, pinapatawag mo raw ang mga kaluluwang naninirahan sa pagitan ng sahig. Hindi ako naniwala. Akala ko, kwento lang iyon para matulog ako. Isang gabi, 16 taong gulang pa lang ako. Umuwi ako ng hating gabi. Walang tao. Nasa lamay ang pamilya ko pero naiwan ako para mag-aral. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging ilaw na bukas ay ang ilaw sa sala. Ang hagdanan ay madilim at humihilik sa bawat hakbang. Habang umaakyat ako, bigla akong nagkaroon ng challenge sa sarili ko. Tingnan natin, Lola, bilangin ko nga. 1, 2, 3. Habang binibilang ko, naramdaman kong bumigat ang bawat hakbang ko. Pero tuloy lang ako. 9, 10. Nasa kalagitnaan na ako. Ang bilang ay ayon sa tamang dami ng hakbang na alam ko. Ngunit nang dumating ako sa tuktok, sa huling hakbang, may nangyari. 11. Sa mismong sandaling binanggit ko ang 11, biglang nagbukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ng lola ko na nasa dulo ng koridor. Ang pinto ay nakalak. Sigurado ako. Napatigil ako. Ang kaba ko ay hindi dahil sa pinto, kundi dahil sa hagdanan. Alam kong 10 lang ang hakbang mula sa kalagitnaan hanggang sa tuktok, pero 2 ang binilang ko. 11. Mabilis akong lumingon sa hagdanan. Ang ilaw sa sala ay naka-switch off na. Dilim na lang ang nasa likod ko. Sa kadiliman, narinig ko ang isang malalim at basag na boses na bumulong. 12. Naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa aking batok. Hindi ko na kailangan lumingon. Alam kong may nakatayo sa likod ko. At ito ay nagbilang ng isa pang hakbang. Ang hakbang na hindi nag-e-exist para sa tao. Tumakbo ako. Ngunit bago ko maabot ang kwarto ko, narinig ko ang yabag ng tumatakbong paa sa hagdanan. Ang tunog ay doble, na parang 2 nilalang ang nagmamadali pababa. Simula noon, hindi na ako nakakatulog ng mahimbing. Hindi ako naglakas loob na muling magbilang ng hagdanan. Ngunit tuwing hating gabi, naririnig ko ang yabag sa hagdanan. 1, 2, 3. Unti-unti itong umaakyat patungo sa aking kwarto. At bawat gabi, ang pagbibilang ay humihinto sa 11. At alam ko, naghihintay sila na ako mismo ang bumulong ng 12 para makapasok sila sa kwarto ko. Kaya ako ay nananatiling gising. Pakiusap, huwag ninyong subukan. Huwag niyong bilangin ang hagdanan. Huwag niyo silang tawagin. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig.